Welcome back guys sa aking YouTube channel, Lost Adventure po. Please like, share, and subscribe. At sa lahat po ng mga nakakapagpanood, maging sa aking silent viewers, ay mag-comment po kayo sa aking video guys. At gaganahan po akong gumawa ng mas marami pang video para i-upload at i-update ko kayo sa lahat po ng mga nangyayari sa aking life dito sa Saudi Arabia. So yun mga ka-idol, no? Dahil nga kanina ay papunta pa lang tayo doon sa medical hospital at Friday po pala ngayon. Ayan, sabi ng amo ko ay walang mga nurse or doktor na nag-check up ngayon, kaya walang check up. Ang nangyari po ay bumalik kami at bago po pala kami pumunta doon sa hospital ay idinaan ako ng amo ko at pinilhan ako ng abaya. Kasi bago kami umalis, sabi niya sa akin, magbihis daw ako. Kaya ang gaga, nagbihis naman ng sibilyan. Kaya yun, nung unang 3 araw ko nga dito nakasibilyan nga ako sa bahay nila, diba? Kaya iniisip ko, baka syempre pag lumabas nakasibilyan din, alam naman, lalabas ako 2 piraso lang uniform na binili sa akin, madumi na. Tapos nagluto pa ako ng sibuyas, ang baho, kaya siguro pinabihis niya ako Kaya yun, nagbihis naman ang gagana kasi bilyan naman, hindi naman ako nagpapasexy guys, pero syempre nakasibilyan tayo, no? Naiilang nga ako dahil nakasibilyan ako. At syempre, idinaan niya ako dun sa mall para bumili ng abaya. Kaya yun, nakapag-abaya na tayo. So nakikita niyo po guys, patuloy po tayo sa ating pamamasyal ngayon. Ang saya-saya ko po dito ngayon, kasi nga, kung mapapansin nyo guys, ay talagang ang ganda po talaga ng lugar na to. Talagang sobrang na-amaze ako sa mga bahay, sa lugar, sa place nila, yung sa hindi siya yung Middle East na makikita nyo na pangkaraniwan na talagang buhangin lang makikita mo. Mga lang, hindi siya talaga, mabato. Meron namang may mga lupa naman, kung makapansin yung lalaki ng bahay guys, no? Talagang alam mo yung bahay dito, no? Parang yung kung sa amin na ito, sa lugar namin, na ito yung malalaking tindahan o mall ba? Ganun. Siguro yung mall na tinayo ngayon doon sa Pilipinas. Ganun. Nasa Pilipinas. Doon sa lugar namin. Meron kaming bagong mall doon Feeling po parang parang mga mall yung bahay dito Kung sa isang bungga bahay guys ay papalinis ay lahat, hindi mo kayang linisin sa buong maghapon sa lalaki ng mga bahay dito. Pero syempre ang lalaki ng mga bahay dito, maraming hindi gamit na kwarto. So ganun ang nangyayari, no? Katulad sa akin, hanggang 4th floor ang bahay ng madam ko. Makikita niyo po sa video nito mamaya. Papakita ko po kasi na videohan ko yung bahay nila. Syempre, kung sa buong bahay guys ay ipapalinis sa'yo ang buong bahay, hindi mo kayang linisin buong maghapon. Siguro sa isang linggo siguro ay tsaka ka pa matatapos linisin yung buong bahay nila. Ang kaso nga lang, ang mga bahay dito ay ang lalaki, pero ang nililinis lang ay kung saan sila lagi nag-i-stay doon sa bahay nila. Katulad na sa akin po, ang laki ng bahay ng amo ko, pero nag-i-stay sila palagi sa 2nd floor. So hindi sila nag-i-stay sa 1st floor, nasa 2nd floor sila lagi. So sa 2nd floor may isang kusina, kwarto ng amo ko, kwarto ng mga bata, may isang sala, at mayroon din isang kwarto para sa palaruan ng mga bata, at saka television ng mga bata, at saka television ng amo ko. Sala ng mga amo ko, no, yung pinaka-main sala nila. Yung mga bata din guys ay may sariling kwarto din para sa TV at palaruan, So doon na sila palagi. At siyempre nililinis ko rin yung 3rd floor, gawa ng doon din ako naglalaba na mawalan siya sa yung kwarto ko siyempre. At may isang kwarto doon na ginamit ng katulong nila dati.
Yun lang, doon sa nagluluto daw, ayaw daw magluto sa baba, kaya yun, sobrang dumi. May bigas doon, may kung ano-ano, siyempre may mga dumi na. Pakita ko rin yun sa video guys, kasi binibidyohan ko rin yun eh. Kaya yun lang sa laki ng bahay nila, hindi mo kailangan linisin lahat, kasi kung maglilinis mo na ako sa first floor ay once a week lang. Ayun o. Kasi kung lilinisin mo talaga lahat guys, talagang susuko ka sa laki ng mga bahay dito. Ngayon, kung papansin niyo po yung bintana ng amo ko, sobrang dumi po, kaya ang labo na, ang blurred na ng video ko. Ngayon, kung makakasana all ka po dito, marami ditong kahoy-kahoy. Ngayon, marami siyang mga bulaklak na tumutubo. Yung mga bougainvillea guys, yung mga bumbil ba, yung mga bumbil dito, may mga klase-klase dito mga halaman, kasi dito tumutubo yung halaman gawa ng yung mga halaman, yung mga kahoy-kahoy, mga bulaklak ng mga nagiging kahoy, tumutubo siya dahil nga malamig siya, malamig na lugar. Hindi naman siya malamig na, parang bagyo talaga, parang Davao de Oro lang, ganun. Parang Davao de Oro siya. Pag lumabas ka nga sa amin nga siguro, pag lumabas ka yung tanghaling tapat, so syempre mainit lang. Noon din dito mainit din pag dating ng hapon, parang malamig na siya. Pagdating man ng gabi, malamig. May time dito guys na umuulan siya, nasa lamig ng hangin, parang nasa Baguio ka, parang ayaw mo hangin ng sobrang lamig. Yun nga lang po yung kwarto ko, paliguan, wala siyang, dapat meron dito hot and cold na, talagang cold lang talaga. Kaya pag naliligo ako, kita yung bahay guys, so layo-layo na yan. Zinon ko lang yun, may mga bagong gawa pang bahay. So going back na sa CR, sa banyo ko pag naliligo ako guys, sobrang lamig, wala, cold lang talaga siya. Kaya pag naliligo ka talaga, ganun talaga yung sobrang lamig. Kita mo guys, nila, hindi siya buhangin, talagang bato siya, talagang lalaki ng bahay. Para na itong building ni Kulina daw sa amin. Tapos yung ibang bahay ito parang munisipyo yung municipality po sa amin guys, yung ganun mga bahay dito. Munisipyo lang din sa amin ang bahay dito. Kawawa Pilipinas. Ayun, lalaki. Pero ang ganda po ng munisipyo sa amin. Ang ganda na siya, develop na siya. Pero ayun nga lang, siyempre maliliit lang ang bahay sa Pilipinas, kaya ang munisipyo ganun lang, malalaki sa bahay dito. Parang malalaki pa ng bahay dito. Ang ganda talaga. Kung sana lang to, yung sobrang maraming kaganda mga bahay, yung sobrang malalaking kahoy guys, lang talaga, Pilipinas na talaga ito. Ang dami, green pa siya, no? Tingnan, may mga green pa mga makikita mo yung ibang desierto guys. Wala kang makikita ganito, kundi puro buhangin. At pag humangin, naku Diyos ko po, at pag humangin doon pag nasa kalsada ka, talaga hindi mo na makikita yung daanan mo, kasi nga tinakpan na yung sasakyan mo, pati yung sasakyan mo naging gray na. May mga mountains, grabe talaga ng mga bato. Alam mo guys, kahit napapunta na ako ng hospital niyan para magpa-check up para pag magpa-medical para sa aking kama, ang saya kong kalabas, kasi nakita ko yung lugar nung kasi dinala ako galing airport. Hindi ako interesadong tumingin sa lugar, kasi nga ang inaalala ko, alam niya naman, niyak-iyakan ko pa itong lugar na ito. Bago ako munta dito, niyak-iyak ko. Bakit kasi ang layo ng buwisit na lugar na ito? Bakit
Kaya sabi ko, nakakapagmula talaga ako ng pagpunta ko dito. Sabi ko, ba't naman talaga sa lahat-lahat pa talaga yung napili dito pa talaga sa lugar na to. Ano klase ng amo, ano bang unggoy yata to, sabi ko sa sarili ko. Sobrang tigil ko, naiyak talaga ako. Sabi ko, saan ba ako pupunta? Ba't ba ako mapupunta sa probinsya? Diyos ko, ano kaya mangyayari sa akin doon? Kaya yung naisip-isip ko talaga, naiyak talaga ako guys. Kaya naman ako bad trip na bukod sa haba-haba ng aking biyahe. Pero ngayon nakalabas ako na parang nakita ko nung sinundo ako ng airport guys, nakapikit talaga ako sa sakyan. Pinikit ko yung mata ko kasi nga sobrang pagod, jet lag talaga ako. Kaya naman ngayon lang ako nakalabas. Ngayon man dilat talaga ako kasi ang ganda pala. Ang ganda talaga guys. Hindi siya yung katulad ng Middle East na ibang klase dito, ibang klase. Happy. Ang ganda. Sana nga yung ibang pupunta rito, makikita nyo rin. Syempre, ma-appreciate nyo pag nandito kayo. May mga green pang mga puno. Kasi malamig siya kaya nabubuhay yung mga kahoy. Yung ibang desierto guys na hindi nabubuhay ng mga kahoy. Yung mga damo hindi rin lumalaban. May mga damo doon na yung damo lang na talagang kayang makipaglaban sa sobrang init. Dito kasi hindi siya mainit kaya iwan ko lang, summer ngayon ha. Summer pa ngayon. Hindi ko lang alam pagdating ng winter dito, baka pa hindi ko na kayo maligo kasi wala namang heater yung CR ko. Ayun, lamig na ng tubig ngayon, parang nasa amin ako sa amin malamig tubig. So dito guys ay nakakapag-video ako sa sarili ko dahil yung amo ko naman ay lumabas na naman yun. Tuloy-tuloy naman ang biyahe. Kita nyo, grabe makapagpatakbo no, parang mga riders kalsada. Yan, 10 times zoom po ang cellphone ko kaya nakapag-zoom ako kahit malayo na. Yan. Sobrang ang ganda niya guys. Ang bukod sa magandang panahon dito, maganda pa ang lugar. Wala kasi daw dagat dito guys. Wala siyang dagat no mga kalods no. Kaya ganito. Tsaka sabi ng amo ko nandito na to nasa baba daw itong lugar na to, nasa baba. Kaya yung parang siguro nga siya talaga. Parang sa amin. Kasi yung sa amin nasa baba din kami. Yung parang kawali ba? Sa kawali nandun kami sa baba. Kaya dito naman parang ganun din siya. Kaya wala ding dagat. Yung lugar namin wala ding dagat. Kaya pag may dagat mainit. Dito naman wala ding dagat dito. Ngayon, pero hindi mo siya masasabing talagang napapaligiran siya ng bundok. Nakatulad sa amin, napapaligiran kami ng bundok doon. Wala kang makikita doon kundi bundok lahat. Dito naman hindi naman siya. Meron lang siyang mga bundok, may mga bako-bako yung mga nasa tuktok na may nagbabahay pero hindi man katuktukan. Talagang meron din siyang nagbubundok-bundok lang ba siya. Yan, bato-bato, yung mga kahoy-kahoy, meron lang siyang gano'n. Hindi katulad sa amin na talagang as in bundok bundok. Siguro yung sa amin, kung tatanggalin yung mga punong kahoy doon na nakapalibot sa bundok at gagawin ganito, bato, siguro gano'n yung magiging forma siguro, pero matataas talaga yung bundok doon sa amin ay. Hindi ganito. Iba lang talaga itong pagkagawa ng lugar na to. Parang sobrang sobrang ganda siya talaga. Ang kulang lang dito guys kasi walang mga tao. Yung maganda yung lugar pero walang masyadong tao. Yung walang namamasyal. Ganito naman talaga pagka nasa ka. Pag nasa ibang bansa ka. Lahat ng mga tao dito nakasasakyan. Yan. Malapit na kami sa bahay kaya
malapit na natin mabidyohan ang bahay ng amo ko. Yan. Ayan o, malapit na. Nandiyan na tayo sa may makikita nyo guys, yan o. Kita nyo yan, yan. Yan, kita nyo yan, yan. Yan. Yan yung sinum-zoom ko yan o. Mapakalaki ng bahay ng amo ko no. Sila lang po dyan na yung daming bulaklak na bumbil kaya